Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangungunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahira ng langis upang maging hari. Inuutusan kaniyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalesita. Pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kaniyang bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong unang panahon, ang tingin ng mga tao sa digmaan ay isang holy war. Ang mga digmaan ay utos ng Diyos at kung sila ay nananalo, ito'y dahil sa pinanalo sila ng Diyos nila, na mas malakas ang Diyos nila kaysa Diyos ng kanilang kaaway. Inutusan ni Samuel si Saul na ang mga milisita ay salakayin at ubusin sila, pati na ang kanilang mga hayop. Gawin nila ito bilang pag-aalay sa Diyos, ang pagkatalo nila sa kaaway. Kasi noon ang mga Israelita ay naglalakbay sa disyerto. Noong panahon ni Moises, hindi sila pinadaan ng mga Amalesita at sinalakay pa sila. Siya nagbitaw ng salita si Moises na darating ang panahon ng mga Amalesita ay ipauubos ng Diyos. Sinalakay nga ni Saul at ng mga Israelita ang mga Amalesita at natalo nila. Pero hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Hindi pinatay ni Saul si Agag ang hari at hindi pinatay ang matatabang mga tupa at mga baka. Sinugod sila ni Samuel. Kinonfronta ni Samuel si Saul. Bakit hindi niya sinunod ang utos ng Diyos? Nagdahilan pa si Saul. Dadalhin daw nila sa dambana ng Gilgal ang hayop at doon isasakripisyo ang mga ito. Naggalit si Samuel. Mas magugustuhan ba ng Diyos ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Diyos ay mas mahalaga kaysa anumang handog. Dahil sa sinuway ni Saul ang utos ng Panginoon, aalisin sa kanya ang pagiging hari
ng bayan ng Israel. Kawawa naman si Samuel. He became a rejected king. Ang kwentong ito ay isang maliwanag na leksyon na mahalaga sa Diyos ang pakikinig sa Kanyang salita at ang pagsunod sa Kanyang mga utos. Kahit na hari ay dapat sumunod sa Kanya. Mas mahalaga pa ang pagsunod kaysa anumang banal na gawain, kahit na ang pag-aalay ng hayop bilang pagsamba. Ang pinakamainam na pagsamba sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanya. Ito ang dapat pakinggan ng lahat ng namumuno, sa simbahan man o sa bayan. Kasi lahat tayo'y nasa ilalim ng batas ng Diyos. Ang isang problema ng ating bayan ay ang culture of impunity. May mga leaders na nag-aakala na hindi sila mapananagot dahil sa sila ay presidente, sila ay kilala ng makapangyahang tao, dahil sa sila ay general, o dahil sa sila ay kardinal o obispo. Lahat ay mananagot at pananagutin ng Diyos. Kaya sikapin natin sana na maging masunurin sa Diyos. Ito ang pinakamahalaga. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng kadalisayan ng loob na totoong maglingkod sa iyo, ayon sa iyong kagustuhan, hindi ayon sa aming pamamaraan. Bigyan po ninyo kami ng pusong masunurin at mapagkumbaba. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.